Nagkaroon pa ng kalaban ang Warriors at Cavaliers ngayon kay LeBron. Una, silang dalawa pa lang yung pinag-uusapan eh. Ngayon, sumali na sa usapan itong Philadelphia. Super team din pala talaga ang habol ngayon after makuha si Jaylen Brown eh. Sa report kasi ngayon na lumabas based kay Shams, seryoso rin ang Philadelphia ngayon na subukang kumbinsihin si LeBron sumali sa kanila after na makuha nila si Jaylen Brown. Parang ito pa yung ginagamit nila para maengganyo si LeBron eh. Pero sa report kasi wala pang deal na nangyayari. Sinusubukan pa lang ng Philadelphia na mag-propose at magbigay ng pitch para nga maengganyo mismo si LeBron. Balak ngayon ng Philadelphia na makipag-meeting o makipag-usap sa kampo ni LeBron para sabihin yung planong araw nila para sa championship title na mismong hinahabol rin ni LeBron. Yung Lakers nga walang plano na binigay kay LeBron para sa championship window na mismong gustong gawin ngayon ng Philadelphia para maging interesado nga raw si LeBron pumunta sa kanila. Kung makukuha nila si LeBron, mabubuo kasi yung malakas na core nila para sa next season. May Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey at itong si BJ Edgecombe na sobrang nag-idolize din kay LeBron. Kaya nakikitang sa papel sobrang magiging solid talaga yung lineup nila at pwedeng maging seryosong title contender yung mga to. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit pinipilit rin nila ngayon na sumali sa usapan kay LeBron kung makukumbinsi si LeBron eh. Sa ngayon kasi nagamit na ng Sixers ang mid-level exception nila para mag-sign mula dito kay Dean Wade at Anthony Simons. Dahil dito halos wala na rin silang malaking cap space para ibigay kay LeBron. Kaya meaning kung pipiliin man nga raw sila ni LeBron, ngayon malamang sa malamang veteran minimum lang rin ang kaya nilang i-offer. Sobrang layo sa max contract niya last season sa Lakers. Kaya dyan nagiging komplikado eh. Based kasi sa mga analyst, possible pumatak pa rin sa 20 to 30 million ang value ngayon nitong si LeBron. Kaya yung veteran deal, sobrang layo pa nga raw ngayon na makuha nitong si LeBron eh. May isa pang reason na nakikita kasi kung bakit pwedeng makumbinsi nila si LeBron. Dahil sa bagong president operation nila, si Mike Gansey. May matagal na tong connection kay LeBron eh. Pareho silang taga Ohio. Naglaban sila nun sa pagpili sa Ohio Mr. Basketball nung high school. Nang magtrabaho si Gansey sa Cleveland Cavaliers, naging part siya ng organization habang naglalaro pa nun dyan si LeBron eh. Kaya meron pa rin nga raw talagang connection at reunion na possible mabuo. Sa ngayon kasi, legit na sinusubukan nga raw talaga ng Philadelphia na ma-recruit itong si LeBron. Pero wala pa ngayong indication o desisyon si LeBron sa mga bagay na yan. Ang pinakamalaking problema talaga nila, kakulangan ng salary cap na pwedeng i-offer. Kaya veteran minimum lang ang practical na ma-offer nila sa ngayon kay LeBron na nakikita mismo ng mga analyst at insider na nagiging komplikasyon kung sakali man nasubukan ni LeBron talaga na pumili na ng team ngayon. Sa lagay naman ng Lakers, sinimot na nila talaga yung salary cap nila after ng galaw sa offseason sa pagkuha nila kay Kessler, yung galaw nila ngayon sa free agency, pagkuha dito kay Sandro Mamukalashvili, Quentin Grimes at Colin Sexton. Yan yung mga literal na umubos talaga sa cap space nila ngayon. Kaya possible mahirapan sila mag-reassign ng mga free agent eh. Kaya veteran minimum contract na lang ang i-offer ng mga to sa bagong free agent na libre ngayon at hindi yun sapat para nga sa inaasahang halaga ngayon ni Hachimura at itong si Kuminga ngayon na sinusubukan rin nilang makuha sa free agency. Based sa report ni Dan Walk ng The Athletic, seryoso pa rin talaga ang Lakers kay Kuminga kahit marami na silang nagawang roster moves ngayong offseason. Gusto pa rin ng mga tumakuha ng elite wing defender na malayo kasi sa versatile nitong si Rui. Kaya nakikita dyan na pwedeng bumase ang Lakers hindi lang basta sa sharpshooter eh. Kailangan nila ng elite defender talaga. Tinanggihan ng Atlanta Hawks ang 24.3 million team option nitong si Kuminga kaya naging unrestricted free agent siya bigla. Kaya pwede siyang pumirma ng bagong contract sa ibang team at hindi kailangan nga raw kung sakaling ang Lakers ang humabol sa kanya. Ang problema sa salary cap space. Kahit hindi interesado ang Lakers, limited ang cap space nila sa offseason na to. Kaya nga nakikita na kailangan gumamit ng stretch provision o mag-clear pa ng free agent para magkaroon ng sapat na space ang Lakers na pwedeng ibigay kay Kuminga. Hanggang ngayon kasi si Rui hindi pa binibigyan ng extension contract dahil nga possible naghihintay pa ang Lakers ng ibang option.
Napansin ng maraming insider na hanggang ngayon unresigned pa rin siya. Sa report, ito yung pinakadahilan kung bakit may mga naniniwalang pwedeng hindi pa tapos ang Lakers sa offseason. May ilang league source pa na nagsasabi na possible gumawa pa ang Lakers ng trade o gumamit ng stretch provision ngayon bago magdesisyon kung ire-reassign itong si Rui o hahayaan na lang pumirma sa ibang teams. At mas habulin talaga ngayon si Kuminga. May contract pa kasi sa kanila si DeAndre Ayton na nasa 8 million, si Jared Vanderbilt nasa 12 million pa, at may player option pa yan sa susunod na taon. Kung matitrade sila o magamit bilang provision, magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ang Lakers mag-offer ng mas magandang kontrata kay Hachimura o kay Kuminga. Kaya ang pinagpipilian nila kung ibabalik pa nila si Hachimura o mas pipiliin nila si Kuminga na young wing defender na pwedeng maging solusyon sa perimeter depth nila. Kung hindi sila gagamit ng stretch provision o trade, possible mahirapan sila maibalik yung contract ni Rui at possible hindi rin nila makuha sa free agency itong si Kuminga. Kaya nakikita talaga ng mga analyst na hindi pa tapos ang galaw ng Lakers sa offseason at pwedeng mamili sa pagitan ni Rui at Kuminga.